Good afternoon po mga crypto kabayan. Today is Monday. Panibagong week na naman tayo sa crypto. Tingnan natin kung nangyayari sa Bitcoin ngayong araw na ito. So kung nakikita nyo yung stock market indices, medyo okay siya. Hindi naman siya bumagsak. Punta tayo sa crypto. Oh wow, grabe po ang Bitcoin. Since yesterday morning, nag-move up po siya ng napakataas. Tignan po natin. Wow, grabe. So since Sunday, 10% up po siya. So medyo na-stable po natin yung downtrend. So maganda pong news yan para sa mga crypto holders. Medyo nakaka-relieve po yan. Tingnan natin yung weekly. So kung nakikita nyo po, nagka-crab na tayo. So right now nasa 70k tayo. Napakataas po niyan. Hopefully mag-stay that way, around 65 to 70k. Tapos yeah, parang kung titingnan niyo po rito from the daily, nakikita niyo we were having parang head and shoulder pattern, pero mukhang may stable up na siya. So ito yung shoulders, tapos head, another shoulder. So makikita niyo po parang ganyan. Buti na lang bumanat siya ng pagganito, otherwise malaki chances na mag-move down siya. So good news. Tignan naman po natin yung ating ledger. Tignan natin kung magkano ang tinaas ng ating ledger so far. So kung nakita nyo po, 15k na ulit tayo, back to 15k. Let's go bull run, let's go. Kasi kung nakita nyo from last week, umabot tayo ng almost, grabe, ito po, umabot tayo ng nasa 13k tayo last week. Umabot ngayon ng 13.5 eh. Hindi ko lang makita rito. Basta 13.5. So now we're back to 15k. Like I said guys, last week nung nag-move down siya rito, about 4 days ago or about 5 days ago, yeah, Tuesday, Wednesday, Thursday, that was the best time to buy kung gusto niyo bumili. So now nag-move up na siya ulit. Ayos. Tingnan natin yung kung paano mag-trade. Guys, hindi ako nagtitrade, hindi ako masyadong marunong mag-trade. So ginagawa ko lang, nagpa-practice lang ako kasi papakita ko sa inyo yung profit and loss ko over the last 60 days. Nag-umpisa ako mag-trade noong December, so it wasn't really good. Up and down, but yeah, ngayon medyo natututo na ako konti. Tingnan natin. So tingnan natin yung recent 60 days ko. Kung nakikita nyo guys, ang budget ko lang sa trading is about mga 200, 300, 400 ganun. Hindi malaki kinikita pag ganun lang ang bankroll nyo guys. $1, $2, $6 cents, $3, $41. Itong $41 na po ito nangyari nung mga time na since nakita ko bumabagsak yung Bitcoin, nag-limit order ako sa 63k. So na-hit niya naman yung 63k and then nag-take profit ako around 65k. Take profit ako. Tapos meron pa isa eh. Ito kung nakikita nyo $9 and $15. Nag-limit order ako rito sa 62k. Tapos nag-take profit ako dito sa white line which is 65. Kung hinold ko po yan, it would have been maybe 50 profit and loss tayo for that day, from Friday and Saturday. Pero ganoon lang po yan. You can't be too greedy kasi hindi mo naman alam kung saan pupunta siya, right? So like I said, mag-range tayo from now until the Bitcoin halving and even past the Bitcoin halving about a month or so. So sa ganitong news pa lang, tignan nyo, napakaganda na po to. Napakaganda. Nawala na tayo sa nakakatakot na part. Dito, tignan nyo po, drinowing ko siya. Shoulders, neckline, head, another shoulder here. Buti na lang, hindi tayo nagtuloy-tuloy dito.
Otherwise, marami matatakot. Kasi pag marami natakot, guys, magtutuloy-tuloy yan pababa. So, tignan naman natin yung mga related sa crypto na mga stocks or ETF na tinatawag nila. So, kung alam nyo guys, kung nagpo-follow kayo, bandang January 20th, nag-umpisang mag-trade ang Bitcoin ETF. So, hanap tayo ng isang sample nito. Check natin yung VanEck, HODL. Alright. So, ito po nakikita nyo. Nag-umpisa po siyang ma-approve nung February pala, not January. Tapos nag-crab siya. Nag-crab siya ng mga bandang Feb 15. Bumili ako around Feb 24. So, from Feb 24, I'm up 50% na po. Nagputin lang po ako ng mga let's say $2,000, apat siya, VanEck, iBit, ano pa ba, meron pa isa VanEck, iBit, tsaka Fidelity. Tatlo yung binili ko just in case. So I'm already up with my 2,000 po. I'm already up 1.5. So it's good kasi isasabay ko po to along with the Bitcoin and crypto bull cycle run. So by January, February next year, ika-cash out ko na rin po to. Pero meron din ako limit order na ano ba yun? Parang 10x. Pag nag 10x siya mag-automatic na mag-sell siya. So nasa ano ko po yun, tax-free savings account. So maski mag-up ako, maski cash, i-withdraw ko siya into cash, wala siyang tax. So it's a good thing. Ayun po. So, kung kayo po gusto niyo pong bumili ng mga crypto, sasuggest ko po sa inyo ganito. Saan ba tayo? Sandali lang po. Medyo bagal akong mag-click-click kasi hindi ko pa gamay itong mga trading mga ganito So, nandito na tayo. 4-hour time. Let's check at the 1-hour time frame. Ayan. It's pretty good. Looking good, guys. Looking good. Hindi tayo nag-breakdown dito. So, yan, nakita nyo, drenowing ako po yan. Meron tayong symmetrical pattern from last week until now. So, na-break nyo yung resistance level. So, that's good. That's good. I hope na mag-stay na tayo dyan. Kasi, too much na napakabilis mag-go up po is not really good for crypto. Tsaka sa bull cycle nito kasi baka magkaroon tayo ng left truncated cycle, meaning mabilisang pag-akyat pero mabilis din matapos yung run. So ang gusto natin, crab lang tayo. Okay, into December, siguro sa December nasa 90k na tayo by December. Tapos the next few months, the next quarter next year, first quarter next year, nandun na tayo parang ayun na yung parang mga huling bulusok ng crypto. Hindi lang po Bitcoin, buong crypto po yan. Binubuhat ng Bitcoin yan, lahat ng crypto, even meme coins, guys. So kung hindi kayo nakapasok ngayong bull cycle, guys, I would suggest pay attention, take notice, para pag bagsak na, pwede na kayo mag-start slowly buy-in every month, even $100 a month. Pasok na pasok kayo. May pakikita po ako sa inyo, okay? Okay, may pakikita lang po ako sa inyo. Yung binili kong una rito sa may Coinbase na Bitcoin, pakikita ko lang po sa inyo to What the heck? Okay, ito po, unang bili ko. Nung mga unang panahon pa to. Nakita nyo yung date, June 22, 2017. So, makikita nyo po rito, $96. Bari, $100 po yan. Ang taas pa po ng fees noon, mga araw na yun. Nakita mo, almost 4%. So, $96 plus the $4 thing. So, ika-copy paste ko tong kung magkano nabibili ng crypto around that time, okay? Kung makikita nyo po yan. So, ngayon, pakikita ko sa inyo kung magkano yung $100 noong 2017. Okay? Bakit hindi nag-copy? Hold on lang po. Okay, 1 second.
BTC, Canadian dollars. Ito po nakita nyo. Kung bumili kayo ng $100 nung June 22, 2017, yung $100 nyo po, ito, 2,500. So, imagine nyo kung bumili kayo ng $500 or even $400. So, magiging ang laman ng Bitcoin nyo is parang 1.1. $500 lang po to. $500 noong 2017. Makikita nyo 10,000. So, kung hindi kayo nakapasok ngayong cycle na to, kung natatakot na kayo kasi since napakataas na ng crypto, sasuggest ko po, pay attention, follow kayo sa channel ko kasi even during the bear market, tutuloy-tuloy ko po itong channel na to. Papakita ko po sa inyo ang gagawin ko, kung anong mga pagbibiling ko, kung when is the best time to buy para makapasok po tayo lahat, okay? Kasi like I said, tingnan nyo po ito tingnan nyo lang to. Talagay natin yung all, okay? Reset natin yung chart, tanggalin natin tong para hindi magulo. Tapos tatanggalin natin yung logarithmic kasi para makita nyo talaga yung price difference ng from 2010 up to now, okay? Tanggalin natin para makita nyo talaga yung curve. Ayan, makikita nyo talaga yung curve, guys. Bitcoin 2009 nagumpisa siya, okay? Ang presyo ng Bitcoin nun magkano? Wala pang piso, guys. Okay? So, unang halving niya, 2012, guys. So, within that 2012 hanggang 2013, nag-move up siya. Sabihin nyo ng $5. From $5, guys, it went to up to 1,000. Guys, hindi ako nagsisinungaling Nung December 2013, nag-farm na ako ng crypto, ng Bitcoin. Nag-aano ako ng mga faucet. One time, ipakikita ko sa inyo yung wallet ko na original wallet ko from 2013 na ginamit ko siya pang faucet. Meaning yung pupunta ka lang sa website, may clicking ka lang sabay bibigyan ka ng trickle ng Bitcoin like 0.001, yung mga ganon. 2013 pa lang, guys. So, ibig sabihin talagang pag meron kayong gusto, meron kayong hilig, sabihin yung gagawin nyo guys kasi you never know, down the line, it could go up, it could go down or whatever. Basta pag may plano kayo, wag niyong tawag doon wag kayong mag-wait. Yung parang paplanuhin niyo sabay makakalimutan niyo, okay? Anyways, guys, tuloy-tuloy tayo. Okay? Next cycle, guys. Tingnan niyo, nag-crab siya. Tingnan niyo, guys, 2013. Tapos naging 2017, okay, guys? Dito ako bumili ng Bitcoin, guys. June, okay guys, nakita niyo yung presyo, nasa 1,000 something and it went up to, no actually it's not 1,000 something, guys, kasi nakita niyo naman yung binili kong Bitcoin it was like parang tama, ganun nga presyo. Yung $100 ko is nasa 2,000 na ngayon. Anyways, from 1.8 it went up to 19,000, guys. Tingnan natin kung how many percentage is that, okay? So 888%. So that's like 9.5x, guys. Tapos next bull run, ito na yung during the pandemic, guys. So from the bull run, na-crash siya all the way down to 3,000, guys. So ito ang plano natin, guys, para sa 2026, guys. Mag-aapuli siya, tapos bibili tayo rito, okay, guys? Itong ganitong circle, bibilan natin yan, guys, okay? Para pag nag-move up siya, guys, nandun tayo, guys. Alright? 300%, almost 400%. Maybe a little higher, man. Kasi pag bumili ka dito, mag-average ka, right? So instead na hindi mo naman mabibili yung bottom So mag-average ka around 5,000, 6,000. So let's say from 6,000 bumili ka, hindi mo naman mabibili masusell sa top, right? Kasi syempre hindi ka naman si Nostradamus or si Jay Costura. So like I said, di ba, sabi ko, DCA out. So, sell. Okay? So, sabi mo na nag-average ka ng ganito, 800%, guys. 800%. That's almost 9x, guys. That's like 8.5x. Okay, guys? So, ngayon, nandito na naman tayo, guys. Tingnan nyo. Bumagsak na naman tayo, okay? Ito yung bottom niya. Syempre, hindi nyo nga mabibili talaga yun ang pinaka-bottom Alis na manghuhula kayo, guys. So, ayan ang power ng DCA, dollar cost average. So, pag nakita nyo na nag-peak yung bull run,
Okay? Pag bumabagsak na siya, after about half a year or a year and a half, in between 1 year, 2 years, pwede na kayong bumili guys. Dollar cost average. So, let's say nag-average tayo dito. Okay? Ako, ang average ko guys, I'm not trying to brag, pero ang average ko sa Bitcoin, tignan nyo yung mga pinagbibili ko nung ayan kita nyo, October, November, December 2022. So, kung makikita nyo guys, September, October, November, December, ayan ang pinaka-bottom ng pinagbibili ko guys. So, let's say, kunyari, nag-average lang kayo na 20k. Tapos, bumili kayo. Umabot kayo ng market cycle top. So, 2.5% guys. Ang taas pa rin nun, guys. Actually, we're not even the market. Wala pa nga tayo sa top eh. Papunta pa lang tayo sa top. So, kung nag-average kayo ng 20k, right? Tapos, nandito na tayo sa presyo ngayon. Yung binili nyo guys, nag 2.5 na. Okay? Yung 10,000 nyo guys, tumaas na ng bonggang-bongga. It's almost 3x. 2.5. Yung 10,000 nyo is like 25k right now. And we're not even at the top. Okay guys? Imagine. Ayun ang power ng dollar cost averaging guys. Next time ipakikita ko sa inyo yung pinaka unang wallet ko sa Google Drive ko guys. So makikita nyo ron na hindi mo madadaya yun kasi yung pinakahuling edit mo ay ang nakasulat na date. Okay? So ang pinakahuling edit ko dun is December 13. Sometime December 2013. So, hindi ko lang mapapakita sa inyo guys kasi meron ako mga resibo doon. So, kailangan i-blackout ko yung mga other stuff. But otherwise, pakikita ko sa inyo one time guys. So, follow kayo guys, subscribe para by next cycle guys, lahat tayo, sabay-sabay tayo. Babanatin natin yung bear market na yan guys. Kasi, to be honest guys, yung mga normal investor or yung mga would-be investor, yung mga bagong investor, ano talaga eh, kumaga, bibili ka ba pag bottom? Hindi, di ba? Kasi syempre, kumaga, first of all, bago ka, hindi mo alam yung mga cycles na yan, right? Hindi mo siya alam, hindi mo pa siya nire-research. So, usually, ang nangyayari, pag bago ka, right? Pag bagong-bago ka, yan o, tignan nyo guys, oh. Pag bagong-bago kang ganyan, nangyayari dyan, nagpo-FOMO ka. Bibili ka sa top. Bibili ka uli sa top. Okay? Pag nakita mo, bumagsak ng konti, matatakot ka. Benta mo. Bebenta mo at a loss. Sabay akit na naman. Maano ka na naman. Parang, oy, akit to. Tuloy-tuloy na to. Hindi po ganun ang market. Market is parang, ano po yan, cyclical and wave. Although in the long run, pataas talaga siya. Wala kang magagawa. Pataas talaga siya. Okay? Unless na may nangyaring catastrophic or something na parang, halimbawa, dumating yung mga alien, tapos pinagpapapatay lahat tayo, tapos tinanggal yung electricity natin. Okay? Eventually, ang market, traditional market, crypto, whatever, it just goes up over time. Okay? Ganun lang po yun. So, hopefully, meron po ako makuha mga followers dyan na manood sa akin throughout the run. Okay? Kasi po, in 20 years po, or 15 years even, by 2035, makikita nyo po ang price ng Bitcoin. Ang price po ng Bitcoin is magiging more than 500,000, maybe even 1 million na po. Kasi ano po to eh, pre-program na po to. Okay? Ano po siya? Finite asset or commodity na hindi po na-edit. May mga nagsasabi dyan na, hindi naman finite yan eh. Infinite yan eh. Kasi tingnan mo, divisible siya. Oo nga po, divisible po siya. Pero, hindi mo na siya mapiprint tulad ng fiat money. Tulad ng piso or US dollars or Canadian dollars. Okay? Kasi,
Hindi siya printable, okay? Hindi siya tulad ng mga government tsaka central bank na pag, oy, kulang tayo nito, print tayo. Oy, sobra na tayo sa utang, mag-print tayo tapos ibenta natin as a treasury bond. Okay? Alam niyo nangyayari pag ganun? Yung kayo ang nagbabayad, yung mga anak nyo nagbabayad, okay? Parang kinukuha na nila yung parang equity nila in advance. Ganun lang po yun. Meaning, parang chinuchupitan na nila yun. Okay? So, follow crypto, Bitcoin guys. Bili kayong Bitcoin. Mag-start kayo sa Bitcoin pag mag-umpisa kayo ng crypto kasi it's just the way it is. Kumaga ito talaga yung ano parang ito na yung magiging parang ito na magiging currency natin, okay? In the future. Not now, but in the future. Okay? Okay? Buy crypto. Buy Bitcoin. For now. And then pag natuto na po kayo, pwede na kayo mag-delve into those other coins na mga meme coins, pero yung mga ganong coins po and tokens is pang ano lang yun, pang short term, kung pang day trading lang yung mga ganon, okay? So anyways po, balik tayo sa pinakikita ko sa inyo kanina na profit and loss ko. Meron ditong $21 na talo or $13, sorry. Meron yata akong dyslexia guys. Talo ako diyan kasi yung ano ko parang trinay ko na parang try ko nga na walang stop loss. Let's say magbebet ako ng $15 or $13 like that. Tingnan ko kung walang stop loss, okay? Ayan ang nangyari. Saka napapansin ko guys, pag yung nagtitrade ako na, let's say pumunta ako sa trading platform, right? Pumunta ako sa trading platform na ganito. Tapos yung parang nangangati lang yung kamay ko. Yung gusto ko lang mag-trade just because nandito na ako, ganon. Anong nangyayari guys? Natatalo ako kasi kumbaga sa parang hindi ko pinaplan out, hindi ako nagdo-draw ng ganito ganyan. Ginagawa ko lang yung parang ganyan, manghuhula lang ako. Pero maganda kasi pag traders ka guys, titignan mo yung mga support and resistance, saka titignan mo yung parang market sentiment ngayong week, ganun. Kasi ang mga ng trading is, could be daily, could be intraday, could be weekly, or could be almost like a swing trade, like up to a week or two, okay? Kaya pag nanonood kayo ng may ibang Bitcoin or crypto YouTubers guys, yung mabuti kasi minsan pag nagsasalita sila, they're talking about short term guys. That took me a while para ma-figure out yung ganon or madikdik sa utak ko na pag nagsasalita sila ganyan, they're talking about short term. So kumaga pag mo yung parang long term ang thinking mo, tapos nandun ka sa pinanonood mga short term YouTubers, parang matatakot ka, fear, magfa-fad ka, etc. Kasi hindi mo naintindihan na they're talking about intraday, day trade, or within the week or so. Okay? Kasi nga ang mindset nila talaga is day trading or trader. Kumaga nagme-make money sila sa sa mga swings na 1 to 5%, etc. Ganun. Ito nga, sayang guys. Sayang yung rito. Pumasok ako dito 63. Meron ako limit order dito, pero kinashort ko ng 65 kasi kumaga sa di ba ayan nakita nyo. Kinashort ko siya ng 65. Kumaga hindi ako sure na magki-keep going up siya kasi nga tinakita nyo yung parang ng week. Okay? Para siyang lower high, although yung lows niya is naga-higher low na siya, pero kumaga yung sentiment ng week na yon parang lower high, parang like I said, na-break niya yung symmetrical pattern, and then it went up. Dalawa lang naman yan it's either gonna go up or it's gonna go down. And since meron tayong sentiment na parang sa 1 week merong nagbe-build na parang head and shoulder pattern, in-expect ko yung move
leg up niya is mababa lang, parang couple percent. That's why nag-take profit ako rito. Ayan po. Take profit tayo rito. Ayan, $23 take profit. Order history. 5x. Take profit ako sa 64 pala. 64 pa lang. Almost 64.50 nag-take profit na ako. Paano ba to? Ayun lang ano rito, hindi nila pinakikita kung saan pumasok eh. Nakaka-bad trip na lang eh. Anyways po, kung gusto niyo mag-trade pala, dito kayo sa MEXC. Basta meron kayong ginagamit na VPN, okay lang kayo. Okay? Tsaka huwag nyo ilalagay lahat ng pera nyo rito. Ano lang kayo ng mga 5%, ganun, etc. So, nakikita nyo po as we are talking, no, nagmumove po, nag-God candle si Bitcoin, no? Ano ba to? 1 day time frame. Tingnan natin 1 hour time frame. Nakita nyo po, nagsusuper God candle in the last 7-8 hours, 6%, guys. Nakikita nyo ba yan sa traditional finance now, guys? Tapos, guess what, guys? Mukhang may nabubuong inverse, head and shoulder, guys, oh. Nice. Hindi ako nakapasok dito kasi minsan-minsan lang ako nagtitrade eh. Parang inaaral ko pa talaga siya. Pag napag-aralan ko ng bongga, then okay na. Ito ginagamit kong guys, Market Cipher Bumanchu Cipher. Ginagamit ko rin MACD tsaka yung ginagawa ko rin guide tong Bollinger Band para makita ko kung nasa top range tayo or median or bottom range. So ayun guys, thank you. I hope na-enjoy nyo itong ramblings ko. But follow, like, subscribe, and matuto tayong bumili ng crypto.